So, merong expose si Miss Sas. Hindi ko lang alam kung talagang expose lang ito ni Miss Sas. Titingnan natin kung lumabas to sa ibang media, ha? Pero may binulgar si Miss Sas patungkol dito sa 1, 2, or 3 $2 million. Wala bang magpapakulay sa akin dyan ng $2 million? Wala bang super chat na 2 million? Nakakaloka. Sana all tumanggap ng $2 million. Kasi itong figure na ito, na ang equivalent nga niyan ay mahigit sa 100 million pesos, ay i-donate lang ng isang politiko. At mabuti binilgar ni Sas. Tingnan natin kung in-expose din naman ng ibang media. Okay? Pero feeling ko na in-expose naman. Mag-open lang ako ng articles ng ibang media. Okay. Okay. Got it. So, panibagong expose na naman ni Miss Sas. Talagang pag-iinitan ka, Miss Sas, ng mga Marcos loyalist, ng mga loyalisa, at tambaloyal. May tambaloyal, di ba? May mga tambaloyal. Patungkol sa $2 million. Bakit wala tayong kaalam-alam dito? Si Miss Sas nag-trending, lalong umingay ang pangalan, kaya nga daig na talaga si Taning Pinoy. Wala na. Kung kayo, pumili kayo sa dalawang vlogger, no? Mag-participate kayo sa ating survey. Sino ngayon ang mas magaling na political vlogger? Si Miss Sas o si Taning? Kilala nyo naman si Taning, di ba? Okay. Kasi si Miss Sas, naibulgar niya yung eksena ng binili laang na video ng Department of Tourism, binili online. Hindi nag-shoot sa Boracay, sa Ilocos, sa Coron, diba? Sa Puerto Princesa, sa Bohol, sa mga kilalang tourist destinations sa Pilipinas. Bumili laang ng video online. Ginamit yung video ng Thailand, I think ng Switzerland pa nga, ng Indonesia, pati yung desert ng sand dunes ng Saudi Arabia. Diyos ko po, ba't may sand dune? Ba't may Arabo? Akala ko sa Ilocos yun. Anyway, binuking ni Miss Sas yun, at napakarami pa niyang mga exposés na dahilan kung bakit kinukuyog siya ngayon ng mga ensaymada vloggers. Kung hindi nyo na pa yung discussion ko patungkol kay Senator Robin, balikan nyo yung simula ng ating live, or maybe puntahan nyo yung live at saka nasa simulang part yan, o kaya panoorin nyo po yung mas maiksing version. Ina-upload ko naman po yung specific discussion lang sa topic about Senator Robin. Pero punta po tayo kay Miss Sas. Eto, sabi ni Miss Sas, is Harvard University poorer than Visayas State University? Ang daming state universities. I went to West Visayas State University one time. That's in Iloilo. Visayas State University, I think sa Leyte. Ayan. Ay, sinabi niya, Visayas State University in Leyte. So, eastern part ng Visayas. Merong western part ng Visayas, yun yung West Visayas State University. We also have Mindanao State University or MSU. Narating din na prinsesa yan. Doon yan sa Marawi. Nakita ko kung anong itsura ng Marawi. Durog na durog nung Marawi siege. Actually, bawal papuntahan nun. Pero napuntahan ko naman kasi may mga kakilala nga akong taga noon. Nakita ko kung gaano ka-devastated or kung ano ang itsura ng ground zero ng Marawi. Napakaraming state universities sa Pilipinas. I think bawat region meron. Hindi ako sure kasi meron namang Batangas State University. Actually, madami pala. Laguna. May Laguna pa. Anyway, yun ay pag-aaring universidad ng Pilipinas. So, Visayas State University is in Leyte. Ang tanong ni Miss Sas, mas mahirap na ba ang Harvard sa Anemika kesa sa eskwelahan sa Pilipinas? Bakit? Dito papasok yung perang $2 million, mga ate at kuya. Yan. Ang Visayas State University daw ay nasa Leyte, probinsya ni Speaker Martin Romualdez ang Leyte. Dapat you have to love your own, 'di ba? Kung taga roon ka, wag mong kalimutan 'yun. Ayun, 'di ba? Ang hindi lumingon sa kanilang pinanggalingan, something, may ganyan tayong kasabihan, 'di ba? So, dapat naman talaga lingunin natin ang ating pinanggalingan. Maybe 'di ba, tulungan nating umasenso ang probinsyang nasa
outskirts ng bansa natin, nasa tawag dyan, nasa countryside, if you may. In the 2023 GAA, General Appropriations Act budget, the budget of the State University for their advanced education program is only 6 million sa pera natin. Yun daw ang budget ng eskwelahan na yun sa Leyte. Harvard Crimson, the official student paper of Harvard University, just reported that House Speaker Martin Romualdez committed to donate. Magdo-donate pa lang. Magbibigay. So parang pledge. Nangangako. Sinulat ng Harvard Crimson. Nabasa siguro ni Miss Sass. Okay. Si Miss Sass na naman ang nanguna dito. Batiin na natin mamaya ang ibang media. Speaker Martin committed to donate 2 million to fund the Tagalog language. Bakit Tagalog language? Tagalog is dialect. But that's the technicality of it. Filipino language program dapat yan. Kaya lang po kasi ang wikang Filipino or ang ating pambansang wika, Article 14, Section 6 ng ating Constitution na nakalagay, nababanggit ko na to dati, ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino, letter F. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa base sa mga umiiral na wika sa bansa at sa iba pang mga wika. So, ganun. Dapat pagyabungin, paglinangin, tingi-tingi, ganun yung nakasulat sa ating saligang batas. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Pero syempre, majority of the words in the Filipino language are composed of Tagalog words. Baka nga 95% sa wikang Filipino ay puro naman wikang Tagalog. 'Di ba? Iilan lang naman sa mga dialektong Bisaya, Ilocano, Pangasinense, Bicol, Mindanao, whatever, Tausug, kung ano man. Iilan lang sa kanilang mga salita ang napasama sa wikang Filipino. Kung hindi naman siya gamitin, hindi mo rin makikita. Say, halimbawa, merong isang diksionaryong Filipino. Tingnan nyo ang lahat ng words sa Filipino dictionary. Puro Tagalog. Bibira ka makakita dyan ng word na Bisaya, Visayan word or Bicolano word. Iilan lang. Baka nga wala pa sa 1,000 words. Puro Tagalog yan. So, ano magagawa natin? Tagalog language program. Tagalog. Kasi nga, yan ang alam ng mga foreign germs. Ang national language ng mga Filipino ay Tagalog. Do you know how to speak Tagalog? Do you know how to speak Tagalog? Yes. Kasi kahit naman na magpautot-utot pa yung commission sa wikang Filipino dyan sa Malacanang compound, sila kasi ang may utak niyan. Para kunwari ano lang yan parang pautot lang din yung commission ng wikang Filipino yan na may inclusivity. Pero wala talagang inclusivity, hindi included. Ano magagawa nyo? Pulo, the archipelago Pilipinas, magkakahiwalay na pulo. Itchapwera ang ibang kapuluan. Sabi ko nga sa inyo ang mga Pilipino napaka-racist, miski kapwa natin Pilipino mababa ang tingin natin kapag taga-probinsya, kapag matig ang dila, manubo ang atong pagtanaw sa ila. Kung may accent ka gani, daw sang tanaw na daw sa mango sa imo. Murag bobo ka kung may accent ka, magpunta ka sa Maynila, nag-accent ka. Ay, saan ang probinsya mo? Anong trabaho mo? Nagtrabaho ka ba sa construction or katulong ka sa bahay? You know, di ba? So, nangakong mag-donate, yun ang equivalent, 113,430,000 para sa Tagalog language program. So, to my mind, ito ang pagtuturo ng wikang Filipino or wikang Tagalog sa anemika para naman i-introduce sa anemika ang salita natin kasi magagawa natin ang daming Filipino migrants and then ang dami ring mga content creators, mga YouTubers na lalo mga turistang
ang kanilang vlog ay about Philippine tourism. Philippines is so beautiful. Wag ka, hindi naman. Anyway, well, pabor sa atin yun na nare-recognize tayo, no? Tapos yung mga ibang content creators, kung hindi man mag-tour sa Pilipinas, yung mayabong ang kanilang YouTube channel kapag ang kanilang binavlog is about about Philippines. Even yung mga Filipino singers, mga belters natin na yan, mga grabe. Gusto ko nang bumitaw. Sino binagpakulay? Thank you so much po, Ate Shirley Lopez. So, tuwan-tuwa naman tayo na napapansin tayo ng, di ba, ng ibang lahi. Anyway, the amount Romualdez will be donating for Harvard to teach Tagalog is equivalent to 18 years of budget. Kung i-divide mo yung 113 million, ay 18 years na budget na sana yan ng universidad sa probinsya kung saan nanggaling ang lahing Romualdez. To fund its advanced education program. In short, Romualdez cares more about Harvard than Visayas State University. Kasi ang budget nga lang ng VSU o yung nasa Leyting School ay 6 million. 6 million saan makakarating, mga ate at kuya? I think yung 6 million, isa lang yan sa putal ng budget ng DepEd. Siyempre sakop ni VP Sara yan eh. So, 6 million, kuryente, repair ng classroom, electric fan pag nasira, chok, at kung ano pa, pag-repair ng bangko, 6 million sa isang universidad, anong mararating? Sweldo ng mga teachers kasama na dyan. Diyos ko po, kaliit-liit. So may pakialam, mas mahal ni Tamba. Di ba sabi siya daw si Tamba? Mas may care si Tamba sa Harvard kaysa sa VSU. Kung pwede siyang mag-donate ng $2 million sa Harvard, why not donate that money instead to the State University of his province? Sabi ni Miss Sass. Ngayon, ano ang response dito ni Tamba? Bago natin puntahan, kukuyugin na naman si Miss Sass ng mga Ensaymada vloggers at malamang ganito ang kanilang magiging tono. And sabihin sa akin kung mag-agree kayo sa akin. Hoy! Sas na bakla! Baka ganun ang tono ng mga Ensaymada, no? At saka ng mga loyalista. At saka ng mga bulag na Marcos supporters at loyalists. Hoy! Baklang Sas! Magpasalamat ka na itinuturo ang ating pambansang wika sa ibang bansa. Ngayon lang ito mangyayari na may biro mo ang ating language ituturo na sa ibang bansa, makakapag-boost ito ng ating economy, makakatulong to sa tourism. Kasi ang mga Kano mag-aaral ng lengguwahe natin, sino lang ba naman tayo? Ngayon pag-aaralan na ang ating lengguwahe, tas kumukontra ka pa, wala ka na lang talagang maisip, tuta ka ng China. Malamang ganyan talaga yung Ensaymada. Now, eto po yung post ni Miss Sass. Decades ago pa nagsimulang ituro ang Tagalog sa Russia. Really? At sa Peking University. So kung merong Peking University, merong totoong university? Peking in China. Peking University dito sa Beijing without a house speaker donating 2 million. Cebuano started to be taught in Russia a few years ago. Aroy, mauni galing daghang mga foreigner kay baon na sulti kining kuan ba kining binisaya ba nga murag sa Cebuano ba. Hay kahit yung mga Kano marunong din. Kaya pansin nyo maraming mga ibang lahi sa Cebu o dyan sa Eastern Visayas na magugulat kayo, no? May isa nga yata na foreigner, I think American na Filipino national na siya ngayon. Parang naturalized na siya or something. Isa na siyang Filipino citizen kasi dito na talaga siya nag-invest, nagdagdag tayo ng bahay, may solars pa nga yung bahay niya. Pilipino na talaga siya. I think baka siya yung si becoming Filipino and he became Filipino na. Recent lang, like kahapon. So, itinuro naman na pala sa China ang Tagalog, itinuro na rin sa Russia, dekada na nakakalipas. So, hindi na bago. At walang nag-donate na house speaker nung itinuro yang Tagalog or naging part ng curriculum ng ibang bansa ang Tagalog.
Pati salitang Bisaya, itinuro na rin sa Russia, ilang taon nang nakakaraan. Wala namang nag-donate na House Speaker. Ngayon, ano ang sagot ng House Speaker? Sumagot ba siya dito? Tingnan natin. Romualdez won't deny or won't confirm or deny reported 2 million Harvard donation. Ngayon sa mga bashers ko dyan, ano, peke? Fake news ito? Fake news si Sas? Ayaw daw kumpirmahin or itanggi ni Speaker Romualdez ang donasyon niyang $2 million. My God. 100 mahigit, 100 million mahigit, tapos hindi na lang itulong dito sa Pilipinas. Diyos ko po, sa mahal ng bilihin dito. Ate Maria Regina, Austria, thank you so much. Ang daming, my God. Akala ko ba kulang ang budget ng Pilipinas? Right? Yung Maharlika Investment Fund nga, ayun, yung balita ko, yung pera ng Land Bank, inilagay doon, bilyones din. Ano ba yan? Diba? Ito pa yung isang article, mga atit kuya, from okay. Ano? Okay, ito. Impact. From Impact. Sabi ni Martin Romualdez, I choose to respect Harvard's gift policy. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ginagalang niya yung policy ng Harvard pagdating sa mga donations. So kung ayaw i-disclose ng Harvard yung amount, hindi niya rin i-disclose, hindi niya sasabihin, ganun ba 'yon? Hindi ibubulgar? Kulas daw becoming Filipino. Yan siya nga yata 'yon. House Speaker Martin Romualdez says he chooses to respect Harvard University's gift policy amid recent speculations regarding his alleged donation to the institution. Nakapag-donate na ba or magdo-donate pa lang? Romualdez said that he would like to redirect attention to the significant milestone of the introduction of the Filipino language course at Harvard University Asia Center. So tama nga sinabi ko, bakit hindi na lang natin tutukan? Parang ganun yung message niya, no? At pakaganto na rin ang maging message ng mga Ensaymada vloggers. Bakit hindi na lang natin i-appreciate na ang ating wika ay ituturo na or magiging parte na ng curriculum ng Anemika? Ay sabi nga ni Miss Sasser, naging part na ng curriculum ng Russia, even ng Beijing, ang salitang Tagalog and even Cebuano nang wala namang nagdo-donate. Bakit kailangan mag-donate? Requirement ba yan ng Harvard? Kaya yan ang gift policy? Ano yun? Ay, nakakaloka. Ano masasabi nyo dito mga atit kuya? Saan ba pwedeng gastusin na lang yung 2 million? Kung hindi magbibigay ng 2 million ng Pilipinas, hindi ito dollars ha, hindi ituturo ang ating wikang Filipino sa hindi kawalan. Bakit? Ilang milyon ba ang tatabuin ng Pilipinas? Ilang bilyon ba ang tatabuin ng Pilipinas kung matutunan nila ang pagsasalita ng wikang Filipino? Ay ang daming Pinoy dyan sa Anemika, marami rin naman kanong natututo sa salita natin. Mas nauna nga matutong magmura ng Tagalog, like tang ina mo. Hayop. Tama ba ito? Is it moral? Is it ethical? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.